Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Hiwalay na ba? Yan nga ang tanong ng mga netizens dahil kitang-kita naman natin ang biglang-bigla may pagbabago sa Instagram account ni Yen Santos. And of course, pag tinignan mo nga sa Instagram account ni Yen, wala na siyang pina-follow. Talagang zero following na. Unlike kay Paolo Contis, meron pa siyang 1 following at ibig sabihin, pina-follow niya pa rin si Yen Santos. Pero yun na nga, bukod dyan, nagulat din ang mga netizen dahil biglang-bigla. Ito, nakita niyo naman, 0 following na si Yen Santos. So, ibig sabihin, 0, wala na talaga siyang pina-follow. Dati, 1 following nga si Paolo Contis yan, and ngayon 0 na. So, dead ma. At biglang-bigla, kumonte ang kanyang mga yung post. Obvious na nag-delete siya ng mga pictures. So far, 9 posts ngayon at wala ni isa doon ang anino ni Paolo Contis. Talagang lahat sa kanya. Ultimo yung birthday greetings niya kay Paolo. Ito yung picture na ginamit doon Nawala na rin yun. So, ang daming nagtataka. Anong nangyari? Hiwalay na ba? So far, wala pang explanation. Pero syempre, knowing, ang mga babae kasi, di ba, alam naman natin, pag may ginagawa silang hakbang, meaning nagtatampo sila or whatever. Pero syempre, abangan pa rin natin. Kaya lang, hindi lang masyadong makapag-react ang mga netizen kasi nga, lahat ng mga account nila ay, like si Yen, kumbaga, like halimbawa, sabihin niya, hindi talaga maka-comments ang mga fans. Talagang 0. Comments are not allowed, kaya nakakaloka, di ba? Usong-gusto yun sa Instagram pag may mga ayaw kang mensahe, mga tinatago mong, yung ayaw mong matalakan ka, in short. So, yung mga ganon. So, ang dami nagtataka, no? Sayang nga, kasi feeling nila ito pa naman yung time na pwede na sanang, kumbaga, masabi ni Paolo na okay siya. Kasi alam naman natin, di ba? Ang dami rin pinagdaanan ang daming pangutya na pinagdaanan. So, nitong bago nila finally nalantad. Pero yun nga lang, kung kailan naman parang okay na, eventually, hindi na iniintriga. Pero yun, at nangyari nga ang mga bagay-bagay na ito. So, marami ang nagtataka lang sa ngayon dahil hindi pa nga malinaw kasi. Pero feeling ko lang merong magkakaroon ng statement. Kasi sayang nga hindi ko maano si Tita Lolit. Ang sarap sana i-chat ni Tita Lolit. Kaya lang, syempre ayoko naman siyang abalahin kung tungkol lang dito. Magkikita naman kami this week. So, baka yun na lang. Pero for now, ganyan muna ang tanong ng marami. Anong nangyari? Walay na ba? At bakit biglang-bigla binura, dinilit ni Yen Santos ang birthday greetings niya for Paolo Contis at follow niya rin ito. Well, ang sarap sana nga again, chikahin si Tita Lolit dahil syempre, siya rin naman dahil siyang manager ni Paolo. Maganda sanang siya na mag-chika agad. Kaya lang so far, wala pa siyang pinapost about that. Busy siya sa pag-post ng kanyang mga lunch. By the way, ngayong May din ang birthday ni Tita Lolit at pinaghahandaan niya ng marami. Nakikita niyo, yan nga, hiwalay na, Yen at Paolo. So, kailan ba namin na-interview lang namin si Paolo Contis, of course, nung press ko, sabay-sabay sa GMA yung sa Bubblegum, yung lahat ng comedy, diba, Nando Pitpita Manaloto, Bubblegum, etc. At kung ano-ano pa yung mga comedy comedy department nun. So, doon nag-start yung pagchikahan. And at that time, kasi si Paolo, kasi dinadaan lahat sa biro So, at the time kasi, ang mga issue pa lang ay tungkol nga sa although nagsalita na rin naman siya doon. Kaya lang nga, pagkawala ng tahanang pinakamasaya, etc. Pero doon, di ba, nilinaw nga niya na hindi naman masama ang loob niya sa GMA 7. So, well, after the press con kasi, nawala na rin sila. Kumbaga, parang at the time, ayaw ipa-interview. Wala nga kami na masyadong na-interview ng one-on-one doon. Parang si Edgar Alan Guzman lang yun ang na-interview namin. The rest ay nag-alisan agad kasi hindi ko alam kung bakit. But anyways, one of these days for sure, may interview namin siya. And of course, like this week, nakikita ko na yung mga schedule But for now, tomorrow nga pala may press con kami
kila Andrea Brillantes, and of course kay Boy Abunda, baka may mga gusto kong itanong. But anyways, ayun na. So abangan na lang natin kung ano mga susunod na eksena, at mag-comment nga kayo kung anong reaction nyo, kung totoo ngang, kung halimbawa lang nga, kung hiwalay na nga si Yen Santos at si Paolo Contes, ano ba ang mararamdaman nyo, kung malulungkot ba kayo, matutuwa or whatever. Syempre, lahat naman ng breakup ay malungkot, pero syempre alam naman natin ng medyo pinagdaan ng controversy ng relasyon ito, di ba? Kainitan pa lang nung nangyari kung hiwalayan kay Paolo at LJ, pero yun na, may mga video, may pictures na lumabas agad-agad, at yan nga. Pero syempre napakatagal na, masaya na si LJ sa kanyang buhay. So ayan, ito nga yung picture na dinilit na rin. Ito yung birthday greetings ni Yen Santos na wala na sa Instagram. Chine-check ko rin sa Facebook kasi usually di ba nakalink din naman lahat yon, pero so far walay na nga yun. So ito ako, although natutuwa sana ako for Paolo kasi nakikita ko marami na rin ang natutuwa sa kanya, especially pag nakikita, nalalaman na magaling talaga siyang umarte. Doon nagpo-focus sa mga tao. Pero syempre, abangan na lang natin kung ano mga susunod na kabanata dahil ang dami-daming chika for